Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Dalawang grupo ng kabataan nagbugbugan dahil umano sa selos? Anyari? Mga palutang-lutang na shabu umabot na rin sa karagatan ng Cagayan. Baha sa isang compound sa isang barangay sa Dagupan City, mahigit isang buwanang hinaing ng mga residente. At Pangasinenseng Top 1 sa June 2025 Architects Licensure Examination, ating kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nauwi sa bugbugan nang magpang-abot ang dalawang grupo ng mga kabataan sa bakuran ng isang bahay sa Solsona, Ilocos Norte. Sa video na ito, makikita ang grupo ng mga nakakulong-kulong na dumiretso sa bakuran ng isang bahay. Agad namang buwaba ang mga nakasakay sa tricycle at sumugod sa mga nakakulong-kulong at agad na pinagsusuntok ang driver at iba pang sakay nito. May hawak pang baseball bat ang isang sumugod. Umawat naman ang isang babae at pilit na pinaliw ang mga sumugod. Ayon sa pulisya, selos ang ugat ng bugbugan. Nakita raw kasi ng lalaki na isa sa mga bumugbog ang kanyang girlfriend na inihatid ng lalaking nakakulong-kulong. 3 umano ang nasugatan sa insidente. Nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang mga sangkot sa komosyon na pawang mga menor de edad kasama ang kanilang mga magulang. Ayon sa pulisya, hawak na ng DSWD ang kaso. Yung grupo na nag-abang sir, bali boyfriend yun nung babaeng hinatid yung manonong kabilang grupo naman sir. Nakita nung boyfriend niya, hinatid siya ng madaling araw. Kaya yun ang isa ng gulo nila. Samantala, buying price ng palay mas lalo pang sumadsad sa 8 hanggang 10 piso per kilo. Naritong report. Minamadaling hanguin ng mga magsasaka ang kanilang mga ibinilad na palay para hindi abutan ng ulan sa barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Sa oras kasi na mabasa ng ulan ng mga palay, mas lalong lalaki ang kanilang pagkalugi. Bunsod ito ng mababang presyuhan ng palay. Ang problema mga namin na magsasaka kasi ganito kasi mami, puro bagsak eh. Ay, syempre kailangan mami, walang panggastos kasi. Sa monitoring ng Samang Industriya ng Agrikultura, sumadsad pa sa 8 pesos hanggang 10 pesos per kilo ang farm gate price ng palay sa Regions 1, 2 at 3. Of course, yung mga traders and miller, inaano dun sa international price, no? Dahil mababa ang Vietnam price, kaya ito is one reason na hindi bibili ang traders and miller ng mataas na presyo na palay. Pangunahing nakikitang dahilan ng sinag sa patuloy na pagsadsad ng presyo ng palay ay ang mababang taripa na ipinataw sa imported na bigas. Sa ngayon, nasa 15% lang ang taripa sa imported na bigas. Sinabi na natin sa NEDA yan and with the Department of Agriculture na dapat ibalik yung taripa sa 35% para hindi bumagsak ng ganun, no? Kung magtutuloy-tuloy ang pagsadsad ng buying price ng palay, ay pinapangambahan ng sinag na konti na lang sa mga magsasaka ang magtatanim ng palay. Magre-resulta ito ng mababang produksyon ng bigas sa huling quarter ng taon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga natagpo ang shabu mula sa karagatan ng 5 bayan sa Cagayan, umakyat na sa halos 500 billion pesos ang halaga. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. Isang mangingisda umano ang nakakita sa sako na may nakasulat na Chinese characters sa pagitan ng Camiguin Island at Cape Inganyo sa Cagayan, umaga noong Martes. Sa kanyang pagdatangkang buksan ito, napunit ang pakete at tumagas sa dagat ang bahagi ng white crystalline substance. Agad naman niya itong isinuko sa pulisya.
Namataan din ng isang mangingisda ang puting sako at iba pang packaging materials sa baybayin sa pagitan ng Babuyan Island, coastal waters ng Gonzaga at Santa Ana sa Cagayan noong Lunes. Kalaunay natuklasang naglalaman ng sako ng 15 bloke ng hinihinalang shabu. Na-recover din ang isa pang nasirang pakete at 5 empty transparent plastic. Nasa humigit kumulang 15 kilos ang mga natagpuang kontrabando. Sa Santa Praxedes naman, isang barangay kagawad ang nakakita ng mga pakete na palutang-lutang sa dagat noong Sabado. Tinatayang nasa 750 grams ang bigat nito. Nauna rito, may mga natagpuan ng shabu sa mga baybaying bahagi ng Claveria at Calayan. Sa kabuuan, umakyat na sa halos 500 milyong piso ang halaga ng mga natagpuang shabu sa dagat sa 5 bayan sa Cagayan. Inaalam pa ng pulisya kung ilang kilo ang kabuuan ng mga na-recover na shabu sa dagat. Resulta po ito ng pag-implement nga po nitong project SPICE po natin na tinatawag or Strengthening Port Interdiction to Enhance Security. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Isang Pangasinense naman ang top 1 sa June 2025 Architects Licensure Examination. Top 2 rin siya sa Master Plumber Licensure Exam noong 2023. Atin siyang kilalanin sa report. Mula sa 2,705 na sumailalim sa June 2025 Licensure Examination for Architects, 1,352 ang pumasa. Namayagpag sa eksaminasyon ang Pangasinenseng si King Nixon Mabanta na tubong Santa Barbara. Rank 1 sa kanyang rating na 88.10%. Nagtapos ang 27 anyos na si King Nixon ng BS Architecture sa Pangasinan State University, Urdaneta Campus noong 2019. Haring akong maituring si King Nixon dahil sa katunayan, rank 2 rin siya sa February 2023 Master Plumber Licensure Examination. Inspirasyon daw niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo na isang karpintero. I recall every day pag pupunta kami, may project ang lolo ko, nagkakarpintero, ako sumasama, like ako yung nagpupuk-puk-puk, ganyan-ganyan. So I didn't know that it was already a foreshadowing of what is going to happen in the future, that I would become an architect. So ipinagmamalaki ng ama ni King ang tagumpay ng kanyang anak. Ito na raw ang kapalit ng kanilang sakripisyo at suportang hindi mapapantayan sa pagpapaaral sa kanilang anak. Tayo namang magulang, siyempre, pag ganyang mga anak, nakikita natin yung potential niya bilang mag-aaral, talagang full support mo siya. Payo ni King Nixon sa mga kukuha ng eksaminasyon. Strengthen your fundamentals. Because ang mga lalabas sa board exam is hindi yung mga binasa mo, hindi yung mga naaral mo, kundi yung experiences mo mismo. Samantala, isa pang Pangasinense ang pasok sa top 10 ng June 2025 Licensure Examination for Architects. Rank 3 si Laymar Jake Tamani na nagtapos ng BS Architecture sa University of Pangasinan. Nakakuha si Laymar ng 85.50% na rating. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito naman, Avisala Encantadix. Mas nakilala pa natin ang bagong karakter sa ikatlong gabi ng Encantadia Chronicles Sangre. Ikinbento sa episode ang buhay ng bagong kalaban na si Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Siya ang kakambal ng Bathaluman at mata ng Encantadia na si Cassiopeia. Si Mitena ay isang isinumpang Evtre na itinapon sa lupain ng mga sinumpa. Ano kaya ang magiging parte niya sa buhay ng mga sangre? Kaabang-abang ang mga susunod pang eksena sa pagpapatuloy ng kwento ng Encantadia Chronicles Sangre. 8 p.m. gabi-gabi sa GMA Prime. Nakiisa naman sa earthquake drill ang daang-daang learners kasama ang mga magulang at guro sa isang paaralan sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Pagtunog ng sirena, naglabasan mula sa kani-kanilang silid-aralan ng learners sa isang universidad na ito sa Dagupan City. Dumiretso sa evacuation area, nag-duck, cover and hold. Sa evacuation area, may itinayong first aid station na umantabay sa mga nangailangan ng atensyong medikal. Ang eksena, bahagi ng isinagawang earthquake drill.
So, to be ready, of course, and everybody should be educated on how to react on certain unforeseen events. Nakaantabay ang mga kawani ng CDRRMO at Schools Division Office sa drill. Wala raw perpektong drill pero nagagawa raw ito ng maayos. Hindi nila siniseryoso. Most of them po. Ang drill dapat is within 3 minutes nandito na sila sa evacuation area. So dapat yan nakalinya, nagbibilang sa teacher, even yung mga empleyado natin. Pumunta na lang basta-basta saan ba? Parang ganon. May kakulangan din daw sa information dissemination. Rekomendasyon ng mga evaluator, magkaroon ng orientation at paigtingin pa ang tungkulin o responsibilidad ng bawat isa. Tiniyak naman na pag-uusapan ng mga safety officer ang mga nakitang pagkukulang sa drill. Sa pagkakaroon ng mga ganitong drills, makikita natin, ma-assist natin yung problema at doon makokorek natin. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Baha sa isang compound sa Barangay Mayombo, Dagupan City, mahigit isang buwan ng hinaing ng mga residente. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Napilitang lumusong sa baha si Nanay Carmelita kaninang umaga upang puntahan at ayusin ang kanyang munting tindahan sa gilid ng kalsada sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Hindi alintana ang baha na mahigit isang buwan na raw na problema ng mga residenteng nakatira sa isang compound doon. Nahihirapan po kami. Puro bara. Hindi po sana lumalabas yung tubig. Sa tagal, naging kulay green na ang tubig. May drainage naman daw ang kalsada pero natabunan na dahil sa mga ipinatayong bahay roon. Kaya hindi na humuhupa ang baha dahil sa high tide at nararanasang pag-ulan. Kasalukuyang pinatataasan ang kalsada roon at umaasa ang mga residente na sunod na ring pataasan ang binabahang kalsada. Mga opisyal, dapat gawin nyo na parang mga bata, maglalakad sila para hindi sila maputik, hindi sila madulas. Batid ng konseho ng barangay ang hinaing ng mga residente. Nagipag-ugnayan na raw sila sa City Engineering Office para sa pansamantalang solusyon. Pansamantala, tabunan muna. Parang tabunan muna ng mixed gravel na alis madadaanan ng tao at mababawasan yung tubig dyan. Kapag natapos na ang ginagawang kalsada sa barangay, sunod na ring ayusin ang kalsada sa naturang compound para sa phase 2 ng proyekto. In case na hindi mapunduhan, nag-usap kami ni Mayor na itutuloy kasi alam naman talaga niya yung sitwasyon dyan. Pakiusap ng punong barangay sa mga residente, kunting tiis lang dahil gumagawa sila ng paraan para maibsan ang problema sa baha. Tuloy rin ang paghingin nila ng tulong sa national at local government para magawa na ang kalsada. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Atin namang alamin ang pinakahuling sitwasyon sa binabahang bahagi ng Barangay Mayombo sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay malakas ang buhos ng ulan sa lungsod ng Dagupan at maging ito nga sa aming kinaroroonan sa bahagi ng Barangay Mayombo. Ilang minuto pa lang, Chris, yung lakas ng buhos ng ulan ay bahagyan ng nakararanas ng pagbaha dito mismo sa bungad ng Arzadon Compound. At actually, ayon sa mga residente, ito yung karaniwan nilang problema tuwing panahon ng tag-ulan. Dito sa ating kinaroroonan, Chris, kapag nawala naman na tumila na yung ulan, ay mabilis naman yung pag-subside ng tubig sa may kalsada. Pero ang pinaka-concern nila ay yung doon sa may alternate route na dinadaanan ng mga residente at maging ng mga motorista doon sa may Arzadon Compound dahil halos hindi na mag-subside o humupa yung tubig doon sa lugar kung kaya't napipilitan talaga yung mga residente na lumusong na lamang doon sa baha sa may bahagi nga
ng Arizadon compound. Actually, Chris, nakausap natin ang punong barangay ng Barangay Mayombo at doon sa kanyang update na ibinigay sa atin dahil kaninang umaga ay nakausap niya mismo ang City Engineering Office at ayon sa barangay chairman ay meron na raw nakalaan na pondo para doon sa construction ng drainage at maging doon sa road elevation sa bahagi ng alternate route na lubog nga sa baha. At umaasa nga ang barangay officials, ganoon din yung mga residente at mga motorista na sa oras na matapos nga yung proyekto ay makatulong ito sa mga residente at maiwasan na yung ganitong mga problema sa baha dito sa kanilang lugar. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na yung low pressure area na minomonitor malapit sa bahagi ng La Union. Sa ngayon ay wala namang bagong sama ng panahon na nagbabadyang mabuo o makaapekto sa bansa. Pero dahil pa rin sa epekto ng easterlies at mga kaulapang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang lugar sa Ilocos Region. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nag-i-issue ng gate pass sa mga estudyante ang pamunuan ng Mangaldan National High School para makauwi sa bahay tuwing lunch break ang mga estudyante. Sundan sa report. Dalawang anak ni Dennis na nag-aaral sa Mangaldan National High School, isang grade 7 at isang grade 8. Dahil malayo ang kanilang bahay, nagbabaon na lang ng pananghalian ng kanyang mga anak para hindi na umuwi tuwing lunch break. Para sa yung mga bata, tapos dagdag ay minus din sa pamasahe. Para maprotektahan ng mga estudyanteng kagaya ng mga anak ni Dennis na hindi na umuwi tuwing lunch break, nagpapatupad ng no gate pass, no uwi policy ang pamunuan ng Mangaldan National High School. Nag-i-issue ng gate pass ang pamunuan ng Manghay sa mga estudyanteng umuwi sa bahay tuwing lunch break. Sila lang ang pinapayagang makalabas ng eskwelahan. Lalo itong maprotektahan ng mga estudyante sa posibleng aksidente o disgrasya sa labas ng eskwelahan sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang 1 ng hapon. Kasi ang issue po kasi dyan ay kapag hindi natin po ito gagawin at papayagan po natin silang lumabas, hindi na po sila babalik sa kanilang afternoon classes. At sila po ay nakatambay na lang po dyan kung saan-saang lugar. So binibigyan natin sila ng protection also. Binubusising maigi ng mga school guard ang gate pass na ipinapakita ng mga estudyante. Meron daw kasing mga estudyante na gumagawa ng pekeng gate pass. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, ikalimang single ni Kapuso rising singer-songwriter Velmark Viray na Sa Piling Mo Lang, dedicated para sa kanyang nanay. Silipin sa report ni Joel Fernandez. Kung nagustuhan niyo ang kantang Ojo, Inowi, Lisan at Paraya, tiyak na mamahalin nyo ang ikalimang single ni Kapampangan and Kapuso rising singer-songwriter na si Velmark Viray. Yan ang kantang Sa Piling Mo Lang na isa umanong love letter para sa kanyang nanay. I wrote this song, composed this song to show how I love my mom. And also para lahat ng mga kapuso natin na makarelate and to use this song to send their message to their mother. Sa kantang ito, may payo rin si Velmark para sa mga tagapakinig. Just don't be shy to express your love, especially sa mga tao importante sa'yo. Walang bayad ang pagpapakita ng pagmamahal. Mula naman sa boses sa likod ng mga theme song ng mga Kapuso shows, isang kantang puno ng pag-asa ang hatid ni Kapuso singer Maricris Garcia. Ito ang kanyang comeback single na Parola. Gaya nung kanta, ang sabi niya ay kahit anong problema, kahit gaano kadilim, kahit gaano kabigat ay ang dinadala mo or pinagdadaanan mo ay meron at merong hope, meron liwanag. At nang tanungin si Maricris kung sino ang parola ng kanyang buhay? Siyempre ang parola ng buhay ko ay ang aking baby, ang aking anak, di ba? Na kahit yung pinagdadaanan ko, ano man yung problema na harapin ko ay siya yung
siya yung palaging nagpapakita sa akin, nagpaparamdam sa akin na, no, mommy, everything will be alright. Maaari nang mapakinggan at i-download ang Sa Piling Mo Lang at Parola sa lahat ng music streaming platforms. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang dalawang babaeng sakay ng isang motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang SUV sa Bagao, Cagayan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima sa bukid na katabi ng kalsada sa barangay Nangalinan. Wasak din ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang SUV na kanilang nakabanggaan dumiretso sa palayan sa gilid ng kalsada. Agad namang nakaresponde ang mga otoridad pero idineklarang dead on arrival sa ospital ang mga biktima. Simpleng ipinagdiwang ang 60th Charter Day ng Lawag City ngayong araw. Nagsagawa ng wreath-laying ceremony at gun salute sa harap ng City Hall. Ipinakita rin ang 60th Charter signage na nakadisplay sa harap ng City Hall. Sama-sama ang mga opisyal ng lungsod na hiniwa ang diamond cake. Inaayos at nililinisan ang Kalasyaw Sports Complex bilang paghahanda sa mga nararanasang pag-ulan. Inakyat ang bubong ng sports complex saka tinanggal ang mga dahon at sanga ng puno na posibleng bumara sa alulod tuwing may ulan. Umabot sa mahigit 5 sako ng dumi ang natanggal sa alulod ng sports complex. Pag hindi po nalinisan yan, sigurado papasok sa loob ng complex. Pupunta yung tubig sa loob and then baka dumaloy doon sa flooring, baka bigla namang umangat yung flooring ng sports complex. Inilibing na kahapon ng mga labi ng pinaslang na barangay chairman na si Joel Damasio mula sa Talavera, Nueva Ecija. Bitbit ng pamilya Damasio ang malaking tarpaulin kung saan mababasa ang kanilang panawagan ng hustisya para sa namayapang padre de pamilya. June 9 nang pagbabarilin si Damasio kung saan nadamay ang isang bantay bayan pero nakaligtas sa kapahamakan. Matapos ang pamamaril, tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo at kalaunay inabandona sa gilid ng kalsada sa barangay Homestead, Talavera, Nueva Ecija. Na-recover ng mga pulis ang motorsiklo habang patuloy ang pagtugis sa sospek. Mga pumapasadang tsuper sa Region 1 sumailalim sa training ng LTO para sa road safety. Naritong report. Sumailalim sa Road Safety and Defensive Driving Seminar ng Land Transportation Office o LTO ang mga jeepney at bus driver sa Region 1. Bahagi ito ng hakbang ng LTO para mapalalahanan ang mga tsuper sa kanilang responsibilidad sa ligtas biyahe ng kanilang mga pasahero. Mahalaga raw ang ganitong uri ng mga seminar at training, lalo pat sa nakalipas na mga buwan ay sunod-sunod ang mga natatalang aksidente. Napapanahon din ito sa pagsimula ng klase ng mga estudyante. Para itong retooling sa kanila, kailangan nating ma-update yung knowledge natin about road safety, mga traffic rules. Kaya ganyan mga seminar kasi lalo na ngayon. Marami ng yung datos na ng mga road crashes lumalaki. Maganda ma'am kasi na marami kaming natutunan. Para sa kalsada, safe po sa ma'am. Driving. Malaking bagay para sa mga pasahero ang ganitong mga programa ng LTO. Kahit papaano raw ay makakampante sila sa pagbiyahe kung regular na sumasailalim sa training ang mga tsuper. Lalo na ngayon, pasukan na ma'am. Kaya dapat lang talaga i-training sila. Simula nung nakaraang buwan hanggang sa kasalukuyan ay umabot na sa halos 500 tsuper ang nakatapos ng training. Tiniyak ng LTO na hindi kailanman ito-tolerate o pahihintulutan ng pagbiyahe ng mga abusadong tsuper sa lansangan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts bumisita sa GMA Network. Naritong report. Mula Singapore, lumipad pa Pilipinas ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts na sina AACA President Michael Mackay at CEO Fiona Mackay para bumisita sa GMA Network. Sinalubong sila ng mga Kapuso executives. We
applaud the AACA for recognizing and celebrating the best in our industry, for our shared vision of nurturing the next generation of media leaders and practitioners, and in helping elevate the region's competitiveness in the global market. Natutuwa kami at natutuwa tayong lahat dahil it's their first time to come to GMA, and we're happy to welcome them. Excited din kami kasi tomorrow we will have a conference about production and co-production opportunities and trends sa media. Itinatag ang AACA upang kilalanin ang kahusayan sa malikhaing paggawa at itaguyod ang pinakamataas na antas ng pagkilala na pinipili ng mga kapwa-propesyonal sa larangan ng content creation, pagganap at produksyong pang-media. We're here really to catch up with our friends from GMA and say hello on their 75th anniversary, which is a fantastic milestone. The support that GMA have given to the industry via the Asian Academy of Creative Arts is terrific. So we really came along today to say thank you. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.